may kanya-kanyang kakayahan. At pantay-pantay lang ang halaga ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Ang inyo bang katawan may sangkap? Lahat ba ng inyong sangkap mahalaga? Mahalaga ba ang mata? Mahalaga ba ang tainga? Mahalaga ba ang ilong? Kahit yay dapa, ang mahalaga ay may butas. Di ka? Mahalaga ba ang bibig? Mahalaga ba ang kamay? So, bawat katawan may sangkap. Ang tunay na iglesia, itinulad sa katawan na binubuo ng maraming membro. Ngayon, bawat sangkap, ang kakayanan ng kamay ay hindi kakayanan ng paa. Ang kakayanan ng paa ay hindi kakayanan ng mata. Ang mata, tainga. Lilito tuloy ako. Ang kakayanan ng tainga ay hindi kakayanan ng mata. Pari-parihong mahalaga, pari-parihong may kakayanan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng ating pag-uusapan? Datapwat ang lahat ng ito'y ginagawa ng gayunding espiritu na binabahagi ang bawat isa ayon sa kanyang ibig. Yung verse 4, kaya binasa ko, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang kaloob. Ano ibig sabihin? Sa iglesia, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng kanya-kanyang kakayahan. Amen. Sapagkat kung paano ang katawan ay may kanya-kanyang sangkap, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang kakayahan. Tuklasin nyo lang kung ano yung kaya nyong gawin para sa gawain ng Panginoon. Amen? Ngayon, ang ating pag-uusapan na kayahan ay dapat ay ginagamit sa ministry. Kaya ang ating pag-uusapan yung source, yung author ng gift, spiritual gifts. Ang ating pag-uusapan ay spirit in ministry commitment. Atin mo nang kunin ang kahulugan ng ministry. Ministry mo nang aking unahin. From the Greek word na diakonia. Ano? Ang ibig sabihin po niyan ay ministry or serving God by serving others. Ministry is serving God by serving others. Intindihan niyo ba yan? Ang paglilingkod sa Diyos ay sa pamagitan ng paglilingkod sa iba. Dahil hindi naman pwede natin paglingkuran ng Diyos dahil ang Diyos nasa langit. Hindi mo natin siya kita. Pero paano natin nasasabi naglilingkod tayo sa Diyos? Sa pamagitan ng paglilingkod sa iba. Ngayon, may kaduktong na commitment. Nais ko ulitin yung salitang commitment. Andiyan ba kaya? Pag sinabing commitment, firm decision. Ating balangkasin na. Pag sinabing ministry, serving God by serving others. So, iduktong natin yung commitment. Ibig sabihin, matatag na pa siya na paglilingkod sa Diyos sa magitan ng paglilingkod sa iba. Naintindihan niyo ba yan? Tingnan niyo ha. Ang inyo hubang braso committed. Kayo ba nung kayo ba'y panganak, may braso na kayo? Iniwanan ba kayo na inyong braso? Nung kayo, ilang taon ka na? 16? Kuya ba, ilang taon ka na? 66? Tanda mo na pala. Okay. 66 ka nang hindi iniiwanan ng iyong braso. 66 ka nang hindi ka iniiwanan ng iyong tainga. 66 ka nang hindi iniiwanan ng iyong mata. Tama? Lahat ng sangkap mo, hindi ka iniiwanan. Kaya kung ikaw ay sangkap ng iglesia, walang iwanan. Are you with me? Amen? Nakakalungkot, di yata naiintindihan nila yung commitment. Ano kahit nagpaalam ang mata mo? Uy, Iloy, okay, hanggang 3 buwan lang sa iyo, ha? Ibig sabihin, sa loob ng 3 buwan, wala na akong mata. Ang gusto magpaalam sa akin, ilong.
Sabi sa ni Ilong, hanggang 15 years old ka lang, sabi ko sa'yo, kahit isang araw ka lang. Hindi natin magagawa yan. Naintindihan niyo ang ibig ko sabihin? Tayo ay tinitira ng Holy Spirit at ang Holy Spirit, ang ating mga pag-usapan yan, nakatira sa atin sa kanyang katawan, na itong katawan ito ay iglesia, at ang iglesia na sinisimbolahan ng katawan ay may iba't ibang sangkap, sapagkat ang katawan talaga na may iba't ibang sangkap. Pero akin lang idinitin yung salitang commitment. Itong damit na ito, bukas wala na ito. Alam ka naman, kakahiyang suot ko pa ito bukas. Pero ang braso nyo, buhat ang mapakabit sa inyo, kasama nyo pa. Ang paa nyo, buhat ng mapakabit sa inyo, kasama nyo pa. Kompleto pa ho ba ang sangkap ng inyong mga katawan? Very loyal. Very committed. Ikaw ba'y ligtas na? Ikaw ba'y sangkap ng kanyang katawan? Asan ka? Asan ka? Asan ka? Paano makapaglilingkod ang kamay na putol? Alam mo, ako naputulan ng kamay. Makapaglilingkod pa ba yung putol na kamay sa kapakanan ng katawan? Tama? Paano kung wala ka lagi? Makapaglilingkod ka pa kaya sa kapakanan ng iglesia? Naintindihan niyo ba yan? Hindi na! Ang tanungin mo kung talagang sangkap ka. Saan ka nakakita ng brasong paputol, duktong, putol, duktong? Hindi totoo yun. Abnormal yun. Hindi normal yung braso putol, duktong, putol, duktong, putol, duktong. Hindi normal ang Kristiyanong pawala. Wala! Yan ang commitment. Naintindihan mo ba natin yan? Huwag mo sabihin, alam mo, minsan nagiging ulyanin tayo. Ano ba yung salitang ulyanin? Nakakalimot. Pag ako'y nagwi-witness, ganito ang sabi nila. Ako naman kahit hindi nakakasimba, ako hindi nakakalimot sa Diyos. Di sabi nila, katwiran yan ng mga Katoliko. Pero pag baptize ka na, huwag ka mag-ulyanin. Ba't nagiging katwiran mo rin ngayon yan? Di ba? Abay, baptise, katwiran eh. Kahit ako hindi nakakasimba, mahalaga hindi ako nakakalimot sa Diyos. Ano, nag-uulyanin ka na? Hindi pwede yun. Are you with me? Commitment. Kalahin mo. Basikan ulit. Commitments. In simple terms, commitment is staying true to what you said you would do. Kaya huwag kayong pasok ng pasok agad sa pag-aasawa. Nag-iisa ka pa nga ay palingalinga ka na agad sa iba. Mas delikado yan pag ikaw ay may asawa na. Nakakalungkot, ano? Sana sa mga Kristiyano, may tatagal ng golden. Ano? Silver, golden. Ano pa yung iba? Diamond. 75th. Nakakalungkot, Kristiyano. Naligtas, nabaptize. Tumagal ng 1 linggo, wala na. Sana tayo, till death, do our part. Amen? Bakit? Sabihin ko sa iyo. Ang braso mo, kasama mo yan hanggang libingan. Pahig ba kayong putol ang braso nyo? Pag kayo nilibing, ay wala naman sakit. Yung ang diabetic na eh. Ginagawa ng paraan kung maaari sana huwag putulin ng paa. Pero wala lang choice kasi madadamay yung marami. Pero hindi sa yung alisin yon. Tama? Bakit mahal mo yun eh? Mahal mo ba ang iglesia, mga kapatid? Huwag mong iwanan kung sangkap ka talaga ng katawan.
So, pagsamahan natin ng commitment, spirit in ministry commitment. Ano ibig sabihin? Ako'y tumatalaga na maglilingkod sa Diyos sa magitan ng paglilingkod sa aking kapatiran at kapwa. Ano ba? Yung presensya mo ay malaking tulong na. Kayo ba'y naniniwala that the very presence of yours is a big help? Sa pastor mo lang, ang laki mo ng comfort, andito ka lang. Pero ano namang lungkot kung lagi kang wala? Masaya ba ang katawan na laging walang paa? Masaya ba ang ulo na walang tainga? Masaya nga ang ulo kahit nandyan lagi ang ilong, kahit hindi kaya-aya, at least andyan. Hindi masaya ang Diyos na ikaw ay naglalaro lang sa iyong pangako. May kantangan, believer eh. Pasumpa ka pa, tototong. Di ka nagmumura? Napakinggan niyo ba yung mga kantang yan? Pagmumura eh. Kaya huwag niyong mamaliitin ang inyong attendance. May nag-check dito. Amen? Lalo higit sa lahat, sa langit. Ang Diyos ay tuwang-tuwa na kayo'y nadalo. Bakit sabi ng Bible, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. Kundi kayo mga aralan sa isa't isa, yamang namamalas ninyo na nalalapit ang araw. Commitment. Ministry commitment. Amen. Kayo ba'y naghahanap sa mga wala? Kung ikaw naman ay katawan din, dapat naghahanap ka rin sa wala. Dahil ang bawat sangkap ay mahalaga sa isa't isa. Bakit? Ang bawat sangkap ang bumubuo ng isang katawan. Do you miss them? I miss them very much. And still praying for them. Number one. Kasi mahaba yung commitment. Pero abot na naman natin, di ka? Nakabalita na kayo. Lahat ng katawan, sangkap ng katawan nagrally. Pinag-initan ang bibig. Yung bibig niyan, lagi natin sinubuan. Tayo ay kayo wag ng subuan yan. Bay, ginawa ngay gayon. Kaya na magtagal ng isang linggo, nang lulupay-pay ang paa. Nang lulupay-pay ang kamay, nang lalabo ang mata. Bakit? Ay kinalaban ng bibig Ayaw nang pasubuin. Kaya ang tagapagsalita, huwag mong lalabanan. Let him preach the word of God. Amen? Allow him to preach the word of God. Una, sa pag-aaral natin ito, the Holy Spirit included us to Christ's body. Kung ikaw ay tunay na naligtas, salamat sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay ligtas, ikaw ay idinadagdag ng Holy Spirit sa church. Ang body diyan, tinitipuhan lang ng katawan. Ang church dyan, tinitipuhan ng katawan. Pero tinutukoy talagang body ay ang church. Are you with me? But mind you, ang tunay na iglesia ay hindi yung building. Tingnan natin ang Philemon, ating silipin ng kaunti, ang Philemon. Hindi ito yung may alagang pagunga. Ito ay chapter 1, verse 2. Tingnan niyo po, nais ko pa una, paliwanag muna ang church, which is the body of Christ. Philemon 1 verse 3. Yan. Naintindihan ko na kayo. Pag hindi naka-ready dyan ang verse, talaga nagtatagal. Kasi ako ngayon nag-o-online na din naintindihan ko na kayo. Pero pag isang oras na, parang hindi ko na kayo naiintindihan. Sa mga may Bible, buksan niyo po yung Bible sa Philemon 1 verse 3. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Philemon.
1 verse, but hindi yan. Baka verse 2. Yan. At kay Apia, what a name. Na ating kapatid na babae, yung palang Apia ay babae. At kay Arkipo, na kapwa-kawal namin, sa iglesia sa iyong bahay. Therefore, ang bahay hindi iglesia. Ang iglesia yung nasa bahay. Tama. Ang iglesia kasi ay yung mga tinitirhan ng Holy Spirit. Yung mga ligtas. Ligtas na nabautismuhan. Kaya kung ikaw ay ligtas na at hindi pa nababautismo, pabautismo ka na. Ang bautismo hindi nakakapagligtas, pero ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Pero lahat ng ligtas sa Bible, nabautismuhan. Bakit? Yung nga tagapagligtas ng pabautismo, ikaw ka namang iniligtas lang niya. Okay. Ngayon, ang punto, basahin po natin ang verse 1 hanggang 3 ng ating text para tayo magyag na. Ngayon, tungkol sa mga kaloob ayon sa spiritual gifts, ha? Pag sinabing spiritual gifts, yan ang nga po yung kakayahang ibinigay sa bawat membro para ipaglingkod sa isa't isa. Naintindihan nyo ba yan? Parang sa katawan, binigyan ka ng mata, binigyan ka ng tainga, binigyan ka ng kamay para ipagamit sa isa't isa sa katitibay ng katawan. Tama? Sa binigyan tayo ng kakayahan. Pero paano? Ngayon, tungkol sa mga kaloob ng ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makalam. Dapat alam ninyo. Verse 2. Nalalaman ninyo na nang kayo'y manghintil pa. Ibig sabihin, yung spiritual gift ay hindi lapat nung sila ay hindi paligtas. Are you with me? Nais ko ipaalam sa inyo, sabi, tungkol sa mga kakayahang ibinigay, pag sinabing spiritual gift, that is divine enablement for the ministry. Naintindihan mo ba ang sinasabi? Ano? Spirit in ministry commitment. Ministry, serving God through serving others. Commitment, ibig sabihin, maglingkod ka habang buhay sa isa't isa. Hindi pag nagustuhan lang. Ngayon, idinidefine ni Pablo sa taga-Korinto yung kakayahang ibinigay sa atin bilang sangkap ng katawan. Dahil walang sangkap na hindi may kakayahan. Tama? Yung ang balahibo sa ilong, bagaman binubunot natin pagka naawas na, pero yan ay may purpose. Kahit balahibo lang sa ilong, may purpose yan. Kayo nga may balahibo na napapabahin pa. At lalo kung wala. Lahat ng gabok ay diretso agad ng utak. Bigyan pumasok ng gabok, wala akong makitang utak. Ay, hindi, problema na natin yan. Punto, may gabok yan. Kaya yan ay nagiging tala sa umaga. Ano? Ibang sa inyo maliwalag at maliwalas. Bakit? Lagi niyong binabaltak. Huwag daw ninyong basadong babaltakin. Bakit? Yan daw pong ugat niyan ay connected sa mata. Kaya daw nalabo ang ating mata, bumaltak ng balahibo sa ilong. Sabi ng knowledge, power. Okay. Wala, pati yung appendix may use yan, may purpose yan. Lahat ng sangkap may use, may purpose, may gamit. Kaya kung ikaw ay membro, huwag mong mamaliitin na sarili mo, may gamit ka. Hindi ka ilalagay ng Diyos kung wala kang saysay. Huwag mong mamaliitin. Kinamatayan ka ni Kristo para hamakin mo sarili mo. Yung pinakamahina, yung sa pansit, sa tingin natin, hindi mahalaga, yun ang ating pagtuunan ng mahalaga lalo, sabi ng talata. Walang less important sa church. Wala. Basta ligtas ka, membro ka, ikaw ay precious in the eyes of God. Amen? Pero, hanggat hintil ka pa, ay hindi ka talaga maaasahan. Kaya nakakahiya naman kung nagpapagamit yung unsaved na outside of the church, tapos ikaw,
part of the church, hindi ka nagagamit. Shame on us. Are you with me? Oh, naalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, ano yung mga hintil? Ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan. Kaya yung mananamba sa Diyos-Diyosan, hindi ligtas yan. Hindi anak ng Diyos yan. Walang bahagi yan sa katawan. Hindi yan aasahan ng Diyos na gamitin. Ang paglilingkod niyan ay walang kwenta. Pero kung ikaw may ligtas na, your labor in the Lord is not in vain. Dapat naintindihan nyo yan. Kaya nga pinapaliwanag ni Pablo ang tungkol sa kaloob. Salin mang para pagkahatid sa inyo. Tayo noon. Kaya inilagay ko sa ating GC, doon sa ating prayer, kung paano tayo nadala sa RCC. Persahan. Kaya dumami ang Katolik, persahan yan. Ang root na yan, persahan. Are you with me? Yan ang paraan ng pagkadala sa atin para tayo maging Katolik. Persahan. Tapos naniniwala sila sa freedom of will. Nasaan ang freedom of will doon? Pinuwarsa ka. Are you listening? At sa kanong ikibinyagan. Kaya sabi nila, pinakamaraming relihiyon ay Catholic. So, totoo. Bakit? Ay, wala pa namang muwang binautis mo na. Di nga niya alam kung anong ginagawa niya. Nasaan niyo pa iniwala mo freedom of will? Bakit mo siya kinuha nung wala pang alam? Tama ba? Hindi sila kapagpasya. Hindi nga niya alam yon. Kaya nung lumaki, baya ko'y garne. Bakit? Bata ka pa sinamantala ka na amin ka na. Pero sa opposite sex, alam niyo ba ang paniniwala nila? Huwag mo agad bibigyan niya ng gender. Hayaan mong siya magpasya na yan. Napabalitaan niyo ba yan? Wag mo agad, halimbawa, nanganak si Ryan. Ay babae. Wag mo agad lalagyan siya ng gender na pang babae. Hindi. Hayaan mo lumaki siya. Siya pumili ng kanyang sex. Ang kanyang gender. Kung babae o lalaki. Kailan mo yun? Pag sa usaping ganun, inaantay yung will, pero pagdating sa relihiyon, bata ka pa, kinukuha ka na. Are you with me? Alam mo, ang pagiging ligtas, hindi ang pinuporsa, biyaya yan. Pero pagiging kasapi ng maraming relihiyon, may pananakot. Ayaw ko kung paano kayo naging Catholic dati. Ako ay since birth. Amen? Pero salamat na lang, ito ang aking pupuntahin, verse 3. Verse 3. Tatlo na nga lang ang puntos ko, pero parang kinukutuban ako, hahaba pa rin. Dahil tayo may anniversary. Okay. Kaya pinatatalastas ko sa inyo na walang sino man nagsasalita sa magitan ng Espiritu ng Diyos, magsasabi, si Jesus ay tinakwil. At walang sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa magitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo noon ay dinala sa Diyos-Diyosan, sa anumang kaparaanan, ikaw naman ay dinadala kay Kristo sa paraan ng Holy Spirit. Are you with me? Anong punto natin? The Holy Spirit included us to Christ's body. Tingnan niyo po, verse 13. Verse 13. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo, Grego, maging mga alipin ng mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ibig sabihin, kaya tayo naging sangkap ng iisang katawan ni Kristo dahil tayo binautismuhan ng Holy Spirit. Iba pa ang baptism of the water and baptism of the Holy Spirit. Kahit ikaw ay bautismado sa tubig, pero hindi ka man nabautismuhan sa Espiritu, effect yung iyong baptism sa water, walang talab yan kung hindi ka muna nabautismuhan sa Espiritu Santo. Ano ba ibig sabihin ng baptism sa Holy Spirit? Ikaw ay ipinanganak na muli. Are you with me? Kaya nakakalungkot, marami nababautismuhan, hindi naman pala ligtas. Pero kung ikaw na may ligtas, dapat kang mabautismuhan. Ngayon, para suportahan pa yan, tingnan po natin ang Acts chapter 2, verse 40 and 41. Acts chapter 2, verse 40 and 41. Are you still listening? Sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya.
At nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Mga kapatid, ang kaligtasan hindi lang sa impyerno, maging sa likong lahing ito. Kaya nagsasabi, ligtas hindi na pa impyerno, pero ang kagalakan, mga mali pa rin. Kapag dinala ka sa tama, inalis ka na sa mali. Kapag dinala ka sa liwanag, inalis ka na sa dilim. Tama. Verse 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan. Tingnan ha? Ibig sabihin, yung nanampalataya, inayunan ng salita ng Diyos, sinampalataya ng salita ng Diyos, ay nangabautismuhan. At nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ang may 3,000 kalwa. Ano yung kanilang yon na pinagdagdagan ng nabautismuhan? Church yun. Sa verse 47, lagay natin sa English. Yan, hindi naman po ako magaling sa Tagalog o sa English. Pero may mga pagkakataon, mas maintindihan natin ang angtot. Hindi antot ha, angtot. Lalong hindi angtok, ha, antot. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. Saan dinadagdag? Sino dinadagdag? Daily, such as should be saved. Paano sila dinagdag? Nang maligtas at nang mabautismuhan. Ibig sabihin, kaya nililinaw doon sa 1 Corinthians chapter 12, 1-3, hanggat hintil ka pa, hanggat hindi ka paligtas, wala kang spiritual gift, wala kang tunay na commitment. At hindi ka talaga magagamit sa katawan. Tignan nyo ha? Ryan, naniniwala ka bang ako'y nag-aalmusal? Naniniwala ka bang ako'y nagtatanghalian? Naniniwala ka bang ako'y naghahapunan? Yung bang kinakain ko, nagpapalaki ng iyong katawan? Hindi. Bakit? Hindi mo ako sangkap. Naintindihan ba? Pero kung ang aking bibig ay iyong bibig, lalo kang dumuble. Di ka? Pero maging ang kinakain mo, walang epekto sa akin. Bakit? Hindi yan papasok sa akin kasi may iyo kang katawan. Mga kapatid, lahat ng ginagawa ng ibang tao sa paglilingkod sa Panginoon, walang talab yun sa Diyos. Bakit? Hindi naman kanyang katawan. Kailan ka nagiging sangkap ng kanyang katawan? Pag naligtas ka na at nabautismuhan. Ngayon, ligtas. Kayo bang nabautismuhan na? Taas nga kamay dito ng mga nabautismuhan na. Wow. Ibig sabihin, ligtas na kayo. Ba pwedeng mabautismuhan, hindi ligtas. Si Judas ay bautismado, pero hindi saved. No? Ito pala muna ang tanong. Sino dito ang tiyak ng palangit pag namatay? Praise the Lord. Sino dito yung tiyak ng palangit pero hindi pa baptize? May magpabaptize na kayo. You know? Okay, palangit. But point is this. Wala kang papel na gaganapan kung hindi ka man lang niya balahibo. Tama? Tama ba? Huwag mo mamahinain ang balahibo mo, at least bahagi ng iyong katawan. Naintindihan niyo ba yun? Ang ginagawa ng Holy Spirit, idinadagdag ka muna niya sa kanyang katawan. Para maging makatotohanan yung spirit in ministry commitment. Para ka magiging committed, hindi ka pa nga kasali. Meron kang kasali na, ba't hindi committed? Yan ang hiwaga. Diyos ang nakakaalam. Kasi merong napadagdag sa paningin ng pantao, pero paano sa paningin ng Diyos? Naintindihan niyo ba yan? Okay, mga ligtas at nabautismuhan, nagpapangsyon ba kayo? Kayo ba ay katulungan ng kabuuan ng katawan? Ang mata mo ba ay nakakatulong sa kabuuan ng katawan? Imagine, bulag ka. Di kayang hirap. Maglakad nga kayo ng bulag. Mahirap. Ibig sabihin, ang mata ay malaking katulungan sa katawan. Ikaw ba'y sangkap ng katawan?
ni Kristo? Ikaw ba'y katulungan? Kanina, umimen. Kayo ba'y katulungan? Ganong katagal nating mapapakinabangan ang mata sa ating katawan? Tatanungin ko kayo, hanggang kailan mo gustong mapakinabangan ang iyong mata? Ikaw, membro, hanggang kailan ka dapat mapakinabangan ng katawan? Ba't wala ka lagi? Paano yan? Naiintindihan mo gayon? Alam mo, maraming tao makasarili talaga. Lagang iniisip ay sarili lang. Hindi. When we say relationship, don't live like a single one. Ang may asawa, hindi na pwedeng mabuhay mag-isa. Lalo kung bahagi ka ng katawan, huwag kang mabuhay na parang ikaw lang. Are you with me? Klaro ho ba? Hanggang kailan gusto mo ang iyong paa? Bit pang labas lang. Ito, hanggang kailan gusto mo ang iyong puso? Nakalagay. Ang iyong kidney, hanggang kailan mong nakakabit? Hanggang kailan mo gustong nakakabit? Alam niyo ba pinakamahirap na sakit ngayon? Hindi sa puso, sa kidney. Kaya mag-iingat kayo sa maaalat. Sa mga soft drinks. Bakit? May nakasama akong ka-preacher na pastor. Iisa ng kidney niya. Himala. Bakit? Nag-transplant pa. Ang hirap palang makakita ng kidney nakatugma. At mayroon din akong kilala, membro, hindi ko nasasabihin ko sa membro. Dati siya ay sidekick ng pastor, keyman. Talaga asing, pag sinabing keyman, parang si Brother Albert, parang si Brother Henry, parang mga workers, talagang naaasahan ng pastor. Parang si Makmak, mga ganyan, mga leaders natin. At lahat kayo, sana kayo key women and key men. Nagkasakit ng kidney. Nag-failure talaga ang kidney. Siyempre, ayaw pang mamatay. Kita mo yan, mahal na mahal mo ang kidney mo. Di ba? Nagpapalit ng kidney. Nang hiram yata sa kalabaw. Hindi, tao din ang kinuhanan. Tao. Kaso lang, anak ko, ang kidney ay hindi katama. Are you with me? Yun palang nakuhang kidney na hindi katama, nagbabago ng behavior. Hindi mo daw siya akalaing cayman. Lahat daw ng makita niyang babasakin na mamahalin sa bahay, pinagbababato. At sabi ng kanyang asawa, magaling pa itong asawa ko, hindi niya ata ako pinagamot eh. Nagkakasala daw siya eh. Ayaw ko namang siyang mamatay. Pero nung may siya buhay, dahil hindi katugma ang bato, ang daming winasa. Kaya kidney, importante. Are you with me? Kaya mga membro, importante ka. Amen? Kung paano mahalaga ang kidney, laging naandyan, dapat ang membro laging naandyan. Kung paano ang paa, dapat lagi naandyan, dapat naandyan ka lagi. Bakit? Inilagay ka ng Diyos dyan. Amen? Idinagdag tayo ng Diyos bilang sangkap ng katawan. Kaya huwag kang palis-alis. Are you with me? Kaya ba'y bautismado? Kaya ba'y dinagdag? Kung ikaw ay dinagdag, tanan nyo, sabi ng verse 47 ng Acts, aliwanag eh, tanan nyo. Praising God and having favor with all the people, and the Lord, added to the church daily such as should be saved. Sino nag-add? Diyos. Kaya lahat ng membro, Diyos ang naglagay. At ayaw natin na ang katawan ay pawala-wala. Iba pa yung patulog-tulog, at least na andyan. Amen? Kaysa pawala-wala. Nakakalungkot yan. Masaya ba kayong wala ang inyong liig?
ang hirap niyan. Ano? Binigyan ka ng liig? Ay, mahirap ipawala-wala. Buhay ka pa kaya pag walang liig? Ay, ano kaya't liig ka pala? Di pinatay mo ang iglesia. Ang sabi ng Bible, tay sa paglilingkod, hindi sa pagsira. Maliwanag ko ba? Kung klarong ligtas ka, maintindihan mo ito. Babautismuhan ka. Ngayon, ligtas ka na, bautismado ka pa, be committed. Anong ministry mo sa church na ito? Be committed. Naintindihan niyo ba yan? Mahalaga yung ministry dyan sa online, sa computer na yan. Pag nawala yan, sino manunood? Wala na. Mahalaga pa kayo? Hindi ka idadagdag ng Diyos kung wala kang kwenta. Dapat na idinagdag ka, napakahalaga ka. Klaro ba? Number 2. Praise the Lord. Nagbago na ako. Not only the Holy Spirit included us to Christ's body, but also, doon may magkakatunog, magkakasugnay. The Holy Spirit integrated us to Christ. Integrated us to Christ, the head of the body. Not only included us, but also integrated us. Kayo ba naniniwala na pwedeng mabuhay ang katawan kahit walang kamay? Merong isang tao nagpipilis pa, iisa na ang kidney. Pero mahirap mabuhay ang katawan na walang ulo. Amen. Katakot yan. Kahit ako'y lulumpo-lumpo, ako'y makakatakbo. Nakakatakot ang membro na nabubuhay na walang ulo. The head of the church is Christ. Diyan tayo idinuktong. Ang katawan may ulo. Saan ka nakakitang matinong katawang walang ulo? Kaya hindi matino ang iglesia na hindi naman Manginoon. Are you listening? Tingnan niyo po natin. Nabasa natin ang 1 to 3. Basahan muna natin 12 and 27. 12 and 27. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa. Pero maraming sangkap. Tama? Hindi naman maraming iloy eh. May mga sangkap ang iloy, pero hindi maraming iloy. Ang tunay na iglesia, iisa. Kaya mag-iingat kayo sa mga churches. Hanapin ninyo yung church na talaga si Kristo ang ulo. Amen? Dahil iisa ang katawan na kanyang inuuluhan. Ngayon, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap. Naku, ay ang dami na yan. May atay, may balunan, may abdo, may sikmura, may ribs. Ano pa? May balat, may muscle, may skeleton, may blood. Ano pa? May balahibo, may liig. Ang dami sangkap. Pero isang katawan. Kaya maraming membro na isang iglesia. Pero ang pinakamahalagang membro sa katawan ay ang ulo. Kaya walang mahalagang Poncio Pilato sa iglesia kundi si Kristo. Dahil siya ang ulo. Walang buhay ang katawan kung walang ulo. Pero salamat, lahat ng membro na bumubuo ng katawan, idinugtong. Kaya mga kapatid, ayon sa pag-aaral, ako hindi po nag-aral, ako'y nagbabasa at nakikinig. Lahat pala ng function ng katawan ay command ng brain. Tama? Sabi ng brain, imik. O, hindi ako na-imik. Sabi ng brain, sumipa. Piti ayaw ko sumipa. May problema yung connection. Kasi naturukan ako doon. Kaya yung membro daw,
kinuutosan ni Kristo, ayaw sumunod, may problema talaga yon. Tama ba? Tanyo ha? Sabi, itong kanan ko, naigalaw ko yan eh. Sabi ng aking galabay, ito nagalaw, hindi nyo lakita eh. Nagalaw. Pero yung kaliwa, kahit anong pilit kong i-command na gumalaw, paiyak na ako eh. Galaw naman, hindi. Pero sangkap ng katawan, ba't hindi gumalaw? May problema. Dami-dami pang katwiran, may problema ka kung bakit ayaw mo maglingkod. Kung sino-sino pang sisisihin mo, ikaw ang may problema. Inuutosan ka ng brain, ba't ayaw mong gumalaw? Ay sangkap ka ng katawan. Wala sa brain ang problem. Dami-dami mong sisisi kasi tapang mag-preach. So what? Ba't yung iba natutuwa? Tama ba? Eh, lagi na ako tinamaan. Abay, sino hindi tatamaan? Ako nga itinatamaan din. Ang problema, ayos ba relasyon mo sa ulo? Walang problema ang ulo. Ang problema minsan ay yung sangkap. Gusto kong i-demo. Ako'y nagmamakaawa ditong gumalaw. Hindi talaga gumalaw. Bata pa ako. Kaya ako'y nagmumura sa Diyos nung ako'y unbeliever. Ba't ang daming taong lulumpuin ako pa? Minumura ko talaga. Salamat na lang ako'y naligtas. Ngayon natanggap ko ng katotohanan. Hindi ang problema yan. May problema ito. Ngayon, ayaw mong maglingkod? Huwag mo sisihin ang pastor mo. Huwag mong sisihin ang kadays mo. Ikaw ang may problema. Ari naman kanan. Tiyan nyo. Nakagalaw. Makakapaniba nga ito. Di ka? Bakit? Ayos ang ulo eh. Kapag hindi ko mapagalaw ang kaliwa, may problema ang kaliwa ko. Bit nagalaw ang kanan, walang problema. Ikaw, miyembro, ba't di ka nagalaw? Huwag mong sisihin si Kristo. Huwag mong sisihin ang pangangaral na salita ng Diyos. Dami-dami mong sisisihin, ikaw ang may problema. Klaro ho ba? Tako naman. Sabi nga ni Pastor Darrell, pa nagpipraise, pag iki maninisi, huwag kang manuro ng ganyan. Bakit? Pag nanuro kang ganyan, tatlong sa'yo. Di ka? Pag nanuro ka ng iba, tatlo nakaturo sa iyo. Kaya pag manunuro ka, ganyan. Tama ba? Alam mo, bago makita ang pula ng iba, tsak ang dami mong pula. Daming-dami mong sisisihin. Paano sarili mo? Ano ka, Diyos? Wala kang dapat sisihin. If you are really connected to the head of the body, be committed. Be committed. Kahit hindi nagalaw, hindi ko ito papuputol. Sabi ni Pastor Hernandez lagi ko naman ako kwento sa inyo yan. Yan naman yung hindi na ilakad, putulin mo na. Bibili ka pa ng pantalon, di mo naman na ilakad. Kala mong galaw sa akin ni Pastor Hernandez. Pero alam niyo ba, ramdam na ramdam kong mahal tayo ni Pastor Hernandez. Bakit? Huwag kayo makikinig ha. Natin lang to. 7 churches, pinigyan ng limit, tigsa 10 lang. Ang ating mamaya. Tigsa 10 lang. Pero hayaan mo na ang dagatan ay kung ilan ang gusto nila. Kaya ko kayo niyayakag ng maramihan. Nasa atin ang privilege. Tayo ang kakain ng lahat ng inihanda. What a blessing. Why? Hindi ko ikinakahiyang mahal ko si Pastor Hernandez. Walang God is Able Baptist Church kung walang Good Shepherd Baptist Church. Nagkataon lang na pareho pala ang aming conviction. Pero kahit siya whosoever, mamahalin ko siya. Dahil may ligtas naman na whosoever. Ang tunay na nakakaintindi, hindi mahirap umintindi. Pero yung mababa ang pag-intindi, yan ang hindi makaintindi. Naintindihan niyo ba? Itong silyang ito, pag alis nyo, iwan nyo na yan. Hindi yan committed sa inyong puwit. Hindi ka?
Yan ay mauupan mo lang pagdating mo dito. Pag alis mo, hindi mo niyang, itatahi mo sa iyong pantalon. Bakit? Hindi kasi sangkap ng katawan. Hindi sangkap ng ulo. Ngayon, bakit ikaw ay pahiwa-hiwalay? Ngayon, nakakabit naman. Pwede ka nagalaw. May problema. Baka stroke. Tingnan yung stroke. Pasintabis mga stroke ka. Alam niyo ba ang stroke? Yeah. Ando naman ang kamay, pero hindi nagpapangsyon. Baka stroke ka. Masyadong dumami ang dunong. Alam mo, ang dunong na wala sa lugar, stroke yan. Mahirap bang unawain? Ngayon, nai-apply ba natin sa ating buhay yun? Are you really part of Christ's body, which is connected to the head? Kaya mga kapatid, ang aral natin kay Kristo, bakit? Siya ang head eh. Hindi kayo mayroon tinatawag na utak ng himagsikan. Ako ngayon naglagay ng picture doon eh. Kay Utoy, kakunti nakaintindi eh. Bakit? Ilan yung natawa eh. Sabi nga, si Juan Luna, ang anak ni Apolinario Mabini. Kasi si Utoy na best of costume. Dahil yung kay Juan Luna, may bigote, tapos may ganyan-ganyan. Best in costume. Ilagay ko sa Facebook. Si Juan Luna, anak ni Apolinario Mabini. Puro heart. Ilan lang yung tumawa. Hindi nila alam na yung kanyang amay lumpo. At least, ang lumpo ng anak ng bayani, ng Juan Luna, ang kanyang amay si Apolinario Mabini. Okay, tanong nyo, ang ibang ngayon lahat din nakaintindihan. Nga ngayon kayo tumawa eh. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya ako'y may anak na bayani, ako'y bayani. Bakit? Ako'y si Mabini. Naiintindihan nyo ba yun? Mga pinuno ng himagsikan. Ay mga kapatid, ang katawan, ang pinuno ng pagkilos nito ay si Kristo. Dahil siya ang ulo. Klaro ho ba? Colossians 1:18. Basahin natin Colossians 1:18. At siya ang ulo ng katawan. Inaangkat din niya mga iglesia. Para maging ulo yung katawan, si Kristo sa inyo ay tao lang. Mas malakas pa si Manalo. Bakit? Anghel. Sala yun. Sala yun. Tama? At siya ang ulo ng katawan. Alam ng katawan. Sa makatuwid bagay ng iglesia. Si Kristo pala ang ulo ng katawan, ng iglesia. Kaya dapat ang katawan matino. Bakit? Ang ulo'y matino. Walang sakit ang ulo. Tama. Kung ang ulo hindi naninigarilyo, dapat ang miyembro hindi rin naninigarilyo. Ha? Ngayon, ba't ka naninigarilyo? Palibasa ay hindi kaniya katawan. Pero kung katawan kaniya, ba't ka maninigarilyo? Ang ulo'y hindi. Nangyayari pa nga pag doktor, nanganganak din na magdodoktor. Pag ang magulang ay teacher, nanganganak din na magti-teacher. Pag ang magulang ay abogado, nanganganak din ng mga abogado. Tapos si Kristo ang ulo, manganganak ng loko. Hindi ganun. Sabi, ang masamang puno, nagbubunga ng masama. Pero ang mabuting puno, nagbubunga ng mabuti. Si Kristo'y hindi masamang puno para magbunga ng masasamang sanga. Ngayon, kung masama ang buhay mo, baka hindi ka naman talaga sanga. Kay Louis J, ng bata pa yan, tanga. Bakit? Ay tricycle, tighticle. Pastor, patol. Ano? Klaro ba? Kayo ba idinuktong kay ulo? Kay ulo tuloy. Kay Kristo. Kayo ba idinuktong kay Kristo? Nakakatakot ang katawang walang ulo. Pero nakakatakot din naman kung may sinasabi mo yung ulo, parang wala kang ulo. Kaya mabuhay tayo ng ayos. Amen?
Si Kristo ay ulong walang kapintasan. Kaya dapat tayo ay hamon yan sa atin, hamon. Hindi para tayo mamalagi sa kasalanan. Bakit? Ang ulo'y banal. Klaro ba? Then last na. Kasi anniversary mamaya. Actually, tatatlo talaga ito eh. Ako'y nagsisikap pagbait. Ano? Panalangin niyo po na ako'y lubusang bumait na. Sa puntos man lamang, tatlo lang naging tatlo. And then number 3, not only the Holy Spirit included us to Christ's body, okay? Sabi ng iba, kung member ka ng Baptist Church, ng God is Able Baptist Church, okay, para maging totoo yan, dapat connected ka sa head. Mahirap namang, membro ka ng katawan, hiwalay ka sa ulo. Tama? Ang tunay na membro ng katawan, sangkap, ay dapat connected din sa ulo. Amen. At kung ikay connected sa ulo, dahil kay membro ng katawan, then last, the Holy Spirit induce us as members of the body. Pag sinabing induce us, binigyan tayo ng kakayahan. Kayo ba'y naniniwalang magpapangsyon pa ang katawan na maraming sangkap na walang ulo? Wala. Pero pag may ulo, dapat nagpapangsyon ng mga sangkap? Dahil may buhay? Tama ba? Ang katawan na walang ulo, multo. Ano kay bata pa, pag ako nanonood ng mga pelikulang naglalakad ng walang ulo, talaga ay patikar na eh. Alam mo, nang uso pa yung mamumugot, ewan ko kayo umabot pa ng mamumugot. Sino dito yung umabot ng edad na, ano? Sino dito nakabalita ng mamumugot? Sister Aurea, ba kaya? Inabot niyo yung mamumugot, ang tawag ay si Una. Alam mo, pag nababalita si Una, ako yung una na nakakaakyat sa hagdan. Ang hagdan pa noon, kawayan. Talaga pag sabilis ko, para ako Spider-Man eh. Ano sasabihin mo, kinakakalakad? Una ko sa iyo. Kaso lang, doon ako magtatago sa bigasan. Kalit ko pa naman eh, natumba! Gulaw, nako! Kung mapumugot daan dyan na. Bakit? Ang kwento sa amin, may naglalakad, naputol ang ulo, hawak ng kamay. Pambihirang yon. Ay, uso pa naman yung drama sa radyong, gabi na lagi. Oh! Yeah? Asa kayo? Guni-guni. Napot nyo ba yung drama ng guni-guni? Sa pasimula ay kadiliman. At ang kadiliman ay bumapalot sa karingman. Oh! Talaga naman kami tago sa sako eh. Ano? Antong din yung horror na yun. Radyo lang yun. Di lalo na kayo makapanood na ng TV kahit black and white. Ay, tunay eh. Takbo ako eh, kahit pilay. Nakakatakot din yung iglesia, pero hindi nagpapangsyon, baka hiwalay sa ulo. Kaya tayo gagawa ng isang pelikula. Sumba member. JABC, Sumba. Horror film. Bakit? Nakakatakot, kayo may Kristo, bit nabubuhay kang walang Kristo. Nabubuhay kang bangkay. Ba, mahirap yung nabubuhay na bangkay. Nakakita na ba? Buhayin ng bangkay! Sinong gumanap? Gistone Alarcon. Napanood ko yan. Sa kagustuhan ng ina na matuloy ang kanyang pagiging mahusay, tumugtog ng piano. Nag-away ang magkapatid, nagpatayan. Kinuha sa libingan at pinatutugtog. Kita mo naaagnas ng katawan. Inanalangin kay Satanas, mabuhay lang. Nabuhay na bangkay. Alam mo, Kristiyano, ligtas, nasa katawan, kaduktong daw ni Kristo. Ba't ka nagpapangsyon? Hindi ka binuhay na patay, sadyang buhay ka. Kaya nga in Diyos, verse 4 to 14. Okay, may time pa ako.
Ngayon may iba't ibang mga kaloob, dapat isang espiritu. Sige, bilisan na lang natin. May iba't ibang mga pangasiwa, dapat isang Panginoon. Sige. At may iba't ibang paggawa, dapat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Dapat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng espiritu upang pakinabangan naman. Mga kapatid, ikaw ay nilagay sa church para pakinabangan ng isa't isa. Paano mangyayari? The Holy Spirit induced us. Why? The Holy Spirit connected us to His body. Ano yan? Connected ba? Integrated. Ano yung una? Included. Then integrated. Idunok mo sa ulo. Then ikaw ay induced. Ano yung ibig sabihin ng induced? Dahil buhay ang ulo at buhay ang katawan, bawat sangkap ay gumagalaw na napapakinabangan ng isa't isa. Bakit? Ministry is serving God by serving another. Amen. Amen. Tama na yung pa-OA-OA. Ako na may isang hamak na walang kaalaman. May kayo nilagay ng Diyos ng kaya hamak. Mahalaga ka, kaya ka inilagay. Walang mahina dito. Magkakasala ang sinumang hahamakin ka. Kinamatayan ka ni Kristo, paano ka magiging hamak? Are you with me? Amen. May hamak bang sangkap ng katawan? Tumingin ka sa Amerikano. Pambira, nakakaingit talagang Amerikano. Talaga, ano ka tutulis ang ilong ng mga yun? Kahit balahibo ng ilong, parang ano yun, kapakipakinabang pagkagayon. Ano? Hindi ako napapunta doon. Kasi masipag yung Amerikano eh. Umulan ng ilong. Ano? Umulan ng ilong. Ay, ang gaganda ng ilong. Maagang gumising ang Amerikano, nakapamili. Ano? Yung ibang bansa na matatangos ng ilong, maaga din gumising. Eh, ang Pilipino, tanghali ng gumising. Eh, di nakuha yung napagyak-yakana na. Mahalaga ang bawat sangkap, di ka? Amen. Yan dila mo, mahalaga ba yan? Yung buhok mo, mahalaga ba yan? Yung pisngi mo, mahalaga ba yan? Yung labi mo, mahalaga ba yan? Yung balat mo, mahalaga ba yan? Yung buto mo, mahalaga ba yan? Mahalaga ka. Kung talagang ligtas ka na idinagdag sa church, ikaw ay para mapakinabangan. Kaya purihin ang Panginoon na nagbibigay ng bigas. Amen. Purihin ang Panginoon. Ano hindi nagbibigay ng bigas yun? Hindi tayo wala makakain. Purihin ang Panginoon sa mga nagbibigay ng tithes. Sa mga nagbibigay ng offering. Sa mga nagpapagamit ng sasakyan. Abay, paggamit naman ninyo. Pagkabili ng bagay. Pastor, pag-pray nyo nga po itong aking sasakyan. O, sige, pag-pray ka. Ano gagawin? Na magamit ang Panginoon. Abay, paggamit. Kaya nga pinag-pray eh. Eh lalo ngayon, dami natin kinakaon. Sana ipag-arawan na ninyo yan. Ipinag-pray natin eh. Tama yan. Ikaw ay para pakinabangan ng kabuuan. That's the ministry. Serving God by serving one another. Kaya pag may sakit, Star Rhea, may sakit, maramdaman niyang tayo kanyang membro. Tayo kanyang bahagi. Mag-special offering tayo mamaya para sa kanya. Lahat ang nangangailangan. Magkusang palo tayo. Bakit? Tayo nyo, ha? Pag ikaw'y bilang ng katawan, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kapag ang Kristiyano ay nangangailangan talaga, huwag kang magmatigas. Nakakatulong nga tayo sa hindi membro, di lalo dapat sa membro. Tama ba? Ganyan yan. Realidad to. Nag-aanyaya nga tayo, di lalo yung membro mahalin natin. Dapat sa bawat isa ay binibigay ang pahalaga. Mahaba na. Last. Mahaba yun eh. Pero I do hope, kita nyo na yung pagpapaliwanag. Di ka? Sa 1 Peter, dito na lang ako magkapos. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ibig sabihin, kakayahang ibinigay mo sa iyo ng Panginoon. Magaling kang magturo,
Paggamit ka bilang Sunday school teacher. Magaling kang umawit. Sumali ka sa choir. Magaling ka sa instrument. Gamitin mo ang instrument mo para sa pagpupuri sa Panginoon. Magaling ka sumayaw. Doon ka sa born again. Wala tayo ditong sayaw, ha? Pero si Jimwell, dating, hindi mo naman ako tinutunan, yung pinagbabawa lagi mo ako sumayaw. Pinagsisi ka, tigas mo ng katawan. Naramdam niya yung ayaw ng Panginoon sa magitan ng kanyang dati. Yung cellphone yan, sabi dati, ang dami kailang pinag-uusapan ng cellphone, di ko alam. Sabi, matuwa ka. Matuwa ka. Ibig sabihin, ikaw ay nasunod pa sa dati. Kaso lang, nung sabihin ni Brother Henry, diniscover yung kanyang YouTube kung ano pinapanood. Tinignan ko yung aking YouTube. Puro Lego. At saka debate kasi ginagamit ni Jimwell yung aking, ito, pag nagle-Lego. Doon ko lang siya allowed. At saka sa bayani ay yung mga history. Ano bang set-up sa history? Bakit? Bata pa siya, pinanunod ko ng mga history. Pero sabi ko sa kanya ngayon, Utoy, ang iyong babara ng history ay ang Israel history. Gusto kong maging gamay mo ang Israel history. Opo, dati. Pero wala siyang alam sa games. Wala siyang alam. Chess. Ay boryo naman sa kanya yon. Anong punto ko? Anong kakayahan ibinigay sa iyo ng Diyos? Ipagamit mo. Sa iglesyang ito. Magaling kang umiti, umiyak ka. Ano? Encourager ka, mag-encourage ka. Alam mo ako sa iyo, ako titigil na. No? Mag-encouragement tayo sa isa't isa. Any spiritual gifts God bestow to each every one of us, please, use this for His glory. Ninyo ha? Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin. Tama? Na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, mga kapatid, yan ay ipinagkaloob, pinagkatiwala sa atin. Itong pinaka-climax, itong pinaka-layunin, verse 11. Andiyo pa ba kayo? Na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga nag-aral ng Diyos. Kami mga preacher, dapat ay pinapang-aral namin talagang salita ng Diyos, kahit nasasaktan kayo. Kung ang sino man ay pangangasiwa yan, leadership yan, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, hindi secular ang approach. Dapat ay sa kapangyarihan ng Diyos upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng Jesucristo. Ano ibig sabihin? Ang kakayahang ibinigay ay para sa kalwalhatian ni Kristo. Na sa Kanya ang kalwalhatian at ang paghahari magpakailanman sinawa. Kaya mga kapatid, hindi nga pati ikaw ay magaling, ay ikaw na ang boss dito. No. Ang ulo ang boss. Tay sangkap lamang niya. Are you with me? Glory always be to the head, not to the body. Maliwanag ko ba? Ang iwanan natin challenge, kung sangkap ka, hanggang kailan ka sangkap? Habang buhay. Kaya sa mga babautismuhan, sana maintindihan mo, kung membro ka ng God is Able Baptist Church, membro ka ng God is Able Baptist Church habang buhay. Masaya ba kayo mga membro na kayo membro ng God is Able Baptist Church? So be available. Dito ka magtatapos. Hindi maganda. Kayo ba nagaganda sa katawan ko? Nagarne? Mahirap, di ka? Pasintabi ha, sa katulad kung may kapansanan, kung kayo man ay meron. Hindi rin maganda, naputol ang tainga. Di ka? Hindi rin maganda, naputol ang kamay. Huwag mong pasamain ang iglesia sa pag-alis-alis lagi. Dahil maganda ang katawang tingnan na buo. Tama ba? Amen o ba? Huwag nating papangitin ang iglesia. Magandang tingnang buo. Tapi manalangin. Panginoon Diyos sa langit,